Again mga kapatid, ito po ang aking inihandang aralin sa umagang ito, yung tungkol po sa kapirahan po ng iglesia o the church finances and contributions. Ang akin pong naisipan na ito na i-share po sa ating sa umagang ito ay arising from the topic of benevolence na alam naman po natin sa mga panahong ngayon ay our church, Pasay Church, has been involved in some benevolence, no, na nangyayari dahil po sa mga bagyo at iba pang mga sakuna. Isa na po dyan yung nangyari noong early January na nakapagbigay po tayo ng benevolence doon po sa mga kapatiran sa Batangas. Yun pong na ano ng pagputok ng Taal Volcano. So, ang iglesia po mga kapatid ay merong iniatang ang Diyos na gawain. The church has its work or God-given functions. Ito po ay can be roughly classified or categorized into three. Yan po yung evangelism o yung pangangaral po ng ebanghelyo. Edification na kung sa madaling sabi, ito po yung pagpapalakas ng mga members ng church. At yung pangatlo, which is yan po sana yung aking gustong i-discuss, ay yun pong benevolence o yun pong pagkakawang gawa. No? Pag-share po ng ating mga blessings. And because for lack of time and preparation, si Brother Gambot ay nag-message sa akin nung lamang Friday ng hapon at minessage ko naman si Brother Nelson ng Friday ng gabi. So hindi na nakapag-prepare na maayos. So una muna nating titingnan is yung church finances and contribution. Kasi kapag pinag-uusapan po natin mga kapatid, yung work of the church with regards to benevolence, we are talking about the use of the church money. Yung paggamit po ng pera ng iglesia. O sa madaling sabi, yung church fund or yung church treasury. At alam naman po natin lahat na hindi naman po yan basta-bastang lumilitaw na lamang. May pinanggagalingan po yan mga kapatid. At yan po yung tinatawag na giving o yung pagbibigay ng bawat miyembro ng iglesia. So giving is an individual obligation. Obligation po natin ito. Makikita po natin maya-maya doon po sa ating babasahin. So, ang madalas pong binabasa kapag dumarating po sa punto ng pagbibigay sa atin pong weekly church assembly ay yaon pong ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. Ito po ay halos memoryado na po nating lahat. Sapagkat every time na magkakaroon po tayo ng collection sa ating panambahan, ito po yung binabasang talata. Na ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga kausap na taga-Korinto, sabi niya, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gayon din naman gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Now, mga kapatid, gusto ko pong atin himayin itong mga talatang ito.
Una po, yun pong katagang binanggit ni Apostol Pablo na ambagan para sa mga banal or the contribution for the saints. Alam po ninyo, ito po yung isa sa mga purpose po ng giving. This is a contribution for the saints or the people of God. Bakit ko po nasabing one of the purpose? Sapagkat ang church treasury o yung church money ay yan po'y ginagamit para po ma-accomplish ng church yung kanyang work o yung function na ating binanggit po kanina, yung tatlo. And one of the purpose of why we have this contribution every Sunday is para po sa mga tao ng Diyos or the church. It is a contribution for the saints. At sinabi po ni Apostol Pablo, as I directed. So this is a directive, direktiba, utos galing kay Apostol Pablo. At alam po natin mga kapatid, na kapag ka nagsasalita ang isang apostol, ayan po ay ating mababasa sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37, babasahin ko lamang po na mabilisan. Ang sabi po niya, kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko ay pawang utos ng Panginoon. So yung mga isinusulat po ni Apostol Pablo sa mga iglesyang kanyang sinulatan, kapag siya po ay bumabanggit ng direktiba o utos, ayan po ay utos galing sa Panginoon. Kaya po itong pagbibigay, mga kapatid, pakatandaan po natin lahat. Ito po ay utos galing sa Panginoon. Utos po yan na dapat po nating gawin, dapat po nating gampanan. No? Kaya naalala ko po nung nag-umpisang hindi tayo magtipon-tipon, that was starting March 15. Yan po yung start na hindi tayo pwedeng magtipon. Simula po noon mga kapatid, dapat ay naisip ko na starting from that point, that Sunday, yung aking tungkulin na magbukod at magsimpan ng aking koleksyon ay hindi po nag-stop doon. Sapagkat yan po ay utos ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, inuutos niya sa mga iglesia ng Galacia. Ngayon, baka meron pong magtanong, paano yung ibang mga iglesia? Sapagkat ang pinagsasabihan lamang ni Apostol Pablo ay yung mga iglesia ng Galacia. Paano naman yung iba? No? Alam po ninyo, mga kapatid, hindi lamang po ang iglesia ng Galacia ang gumagawa ng ganitong gawain. Ito po ay this practice of giving or contribution for the church ay iniutos din ni Apostol Pablo sa ibang o sa lahat ng mga churches, mga iglesia na kanyang pinupuntahan at pinangaralan. So, as
ganito din yung kanyang sinabi sa 1 Corinthians 7:17 na nandyan po, nakikita niyo sa inyong screen. Ang sabi ni Apostol Pablo, ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siyang lumakad. At gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. So, ito pong pagbibigay, mga kapatid, ay iniutos din ni Apostol Pablo sa ibang mga iglesia in all the churches. And we don't have the luxury of time para tingnan po yung mga talatang yon, but babanggitin ko na lamang po in 2 Corinthians chapter 8, makikita po natin doon na yung iglesia ng mga iglesia sa Corinto, maging yung mga iglesia sa lugar ng Macedonia, sila po ay gumagawa ng ganitong pagbibigay. They are practicing this command to give to the church finances or contribution. Now, balik po tayo doon, mga kapatid, sa ating talata. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 16 in verse 2, ang una pong the first words there in that verse is on the first day of every week. Tuwing unang araw ng sanglinggo. So, this shows the frequency of this practice of giving. It is periodic. Hindi po binanggit sa talatang ito at maging sa anumang parte ng New Testament na isang beses isang buwan, isang beses isang taon, o dalawang beses sa loob ng isang taon. Hindi po, mga kapatid. Maliwanag po ang pagkakasabi ni Apostol Pablo that this practice, this command of giving is every first day of the week. Alam naman po natin na ang first day of the week is Sunday. At nakaugalian po natin na ito ay ating ginagawa after ng Lord's Supper. O pwede naman po natin gawin at the end or at the start. But ito na po yung nakagawian po natin. And we are doing this every first day of the week, every Sunday. Why? This is in keeping with this commandment na every first day of the week. Kaya nga po, naalala ko, babalikan ko po yung sinabi ko kanina, naalala ko, nung nag-umpisang magkaroon tayo ng pandemic, ilang linggo na pala yung na-miss kong magbigay o yung gumanap sa utos na ito. So binilang ko po, mga kapatid, kung ilang linggo yung aking na-miss na hindi nakapagbigay. At itirintransfer ko po doon po sa account ng church. Sapagkat utos po ito. Ayaw ko pong pagnakawan ang Diyos. Alam po ninyo, nabanggit po yan ni Propeta Malakias in Malakay chapter 3. No? Sabi ng Diyos, pag nanakawan pa ng tao ang mas mabuti po, basahin ko. Malakay chapter 3 in verse 8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Yan ang tanong ng Diyos. Gayon may ninanakawan ninyo ako.
Sabi ng Diyos sa bansang Israel, ninanakawan niyo ako. Ano po ang tugon ng bansang Israel? Ang sabi ng bansang Israel, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Panginoon, ninanakawan ka ba namin? Sa anong paraan ka namin ninanakawan? Ang sagot ng Panginoon, pakinggan po ninyo mga kapatid. Sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Meron po kasi silang utos noon sa bansang Israel that they will give at 10% yung tithes, yung ikasampu. Yung iba, hindi po ginagampanan, hindi binibigay yung kanilang ikapu. Siguro, bibigay 3% o kung ano lang yung natira. Ano po ang sabi ng Panginoon sa kanila? Pinagnanakawan ninyo ako. Kaya, ito po, pakaisipin po natin, kapag hindi po tayo, hindi po natin ginampanan ang pagbibigay na ito, this command to give, we are, in effect, stealing from God. Pangalawa po, ano dito sa talatang ito, ang sabi niya, on the first day of every week, each of you, sabi po sa King James Version, each one of you, o every one of you, let every one of you. So, dito po makikita natin mga kapatid na ito po ay personal. Bawat isa sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Hindi po pwedeng nagbigay na kasi yung asawa ko, okay na, covered na ako doon. Hindi po. Personal po ito. No? This is an individual duty, an individual responsibility. Na ano? Sabi po sa susunod na mga kataga, na magbukod at magsimpan. Personal responsibility mo yan. You cannot delegate that responsibility to anybody other than yourself. Each of you. Kaya nga po naalala ko ng mga maliliit pa kami, mga kapatid. Nag-aaral pa kami, elementary. We are told by our parents na magbukod mula po doon sa aming allowance, yung daily allowance, yung baon, para meron kaming maibigay sa araw ng linggo. Sapagkat yan ay individual or personal responsibility. Each of you. Hindi sinabing each family. No? Subalit each individual. Each individual is, ano po ang sabi? Is to put something aside and store it up. Sabi po sa King James Version, to lay by him in store. Magbukod na magsimpan. No? So, this carries the idea of being provident. You provide something for the Lord. This shows that you are giving God the priority. I-set aside mo para meron kang maibigay sa araw pagdating ng araw ng linggo. Halimbawa, pagbigay ng sweldo, ng sahod, bago mo pa man budgetin, kailangan mag-set aside ka na.
iset aside mo na at isimpan mo. Ibukod at isimpan. You store it so that you can give it to the Lord on the first day of the week. Sa araw ng linggo. Yan po ang requirement ng Panginoon sa utos na ito. At yung susunod po na mga kataga, as he may prosper. Mas gusto ko po yung wording sa King James. Ang sabi po sa Tagalog, kasi ayon sa kanyang iginiginhawa. Sa English po, as God hath prospered him. Kung paano ka biniyayaan ng Panginoon, no? Dapat proportionate yung ibibigay mo. Ikaw biniyayaan ka ng Panginoon ng malaki, tapos ang ibinukod mo para sa Panginoon ay kakapiranggot, katiting. Ay, hindi po yun proportionate, mga kapatid. No? Dati, nagbibigay ka, sabihin, for example, collection mo, 100. Na-promote ka ngayon. Lumaki ang sahod mo. Tumaas ng mga, sabihin nating 10%. Hindi mo man lang tinaasan yung iyong offering ng 10%. Hindi po yun proportionate. Di ba? The Lord has blessed you, has prospered you. And yet, naging stagnant yung iyong offering. So ito po yung principle, mga kapatid, dito po sa pagbibigay. Ayan. Kung papaano ka pinalago o binigyan ng biyaya ng Panginoon. And then the last phrase in there, so that contributions need not be made when I come. Upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. So this is this can be seen as a preventive measure. Ibig sabihin, kapag kinailangan yung pera ng iglesia para sa kanyang pangangailangan, naandyan na. Hindi mo na kailangang, bakit saka ka palang maglilikom o mangungulekta kapag ka nandiyan yung pangangailangan. Hindi po. Ang sabi ni Apostol Pablo, para maihanda na yung pera, yung contribution. Nung panahon po nila, meron pong pangangailangan. Sa panahon po natin ngayon, may mga pangangailangan po ang iglesia, kagaya po nung pagbabayad po ng ating renta. No? Yung pagbibigay po natin ng benevolence sa mga kapatid po natin na walang-wala. Pagbibigay po natin ng tulong doon po sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. So, these are functions or works of the church na kailangan po ng church money or church fund, which can be met by following or doing this commandment of giving, yung pagbibigay. So,
ayoko pong tumagal mga kapatid ng pagsasalita. Meron lamang pong mga additional biblical principles na ating titingnan about po sa pagbibigay. So isa po dyan, yung nasa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Ito po yung heading doon po sa translation na mabuting balita. Paano magbigay ang isang Kristiyano? Ang sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, ay masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So, what a character nitong mga taga-Macedonia. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. So, it exceeded yung expectation nila Apostle Paul ng pagtulong nitong mga taga-Macedonia. Bakit kaya? Ito po yung reason. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. So when we give ourselves first to the Lord, makikita yan, lalabas yan sa ating pagbibigay. Itong mga taga-Macedonia po, very generous. Naging very generous po sila. Bakit? Because they give themselves first to the Lord. They give the Lord the first priority in their lives. Kaya yung pagbibigay po sa kanila, yung pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, yung kanilang ipinakitang kagandahang loob, ay nagpapakita na ang Diyos ang merong first priority sa kanilang buhay. Naging magaan sa kanila yung pagbibigay, mga kapatid. Masaya sila sa kanilang ginawang pagbibigay. Higit pa doon sa kanilang kaya, sabi dito ni Apostol Pablo. So that is one principle, mga kapatid. We offer ourselves first to the Lord so that our way of giving or yung ating pagsunod sa utos na ito na pagbibigay ay magampanan natin ng talagang sa kaparaan ng nakalulugod at katanggap-tanggap sa Panginoon. Another principle is yung nasa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 9. Ito po palagi po nating binabasa every time na tayo po ay magko-collection sa church. No? Sabi po ni Apostol Pablo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ito po ay isang biblical principle. No? Even in the Old Testament. Sabi po doon sa Proverbs chapter 3, if I'm not mistaken. No? Kapag ka nagbigay ka ng malaki, malaki din ang blessing na matatanggap mo.
Ang nagtatanim ng marami, anya ni Apostol Pablo, ay ani ng marami. Kapag ka nagtanim ka ng kakaunti, nagbigay ka ng kakaunti, kakaunti din ang blessing na matatanggap mo. O, halimbawa, pinagpala ka ng Panginoon na malaki. Tapos ang ibinalik mo sa Panginoon, ay barya-barya lamang. Sa tingin po ninyo, magagalak ang Panginoon doon? Baka ang sabihin sa inyo ng Panginoon, ba't mo ako pinagnanakawan? Ang bawat isa, sabi po ni Apostol Pablo sa pagpapatuloy, ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. So, according to what he purposed in his heart. Wala na po tayo sa panahon ng lumang tipan. In the Old Testament, they are compelled to give at least a tenth, 10%. Kaya nga po, merong tithes eh. Marami pong may mga kapaniwalaan po na patuloy na nagpa-practice nitong 10%. 10% ibibigay mo sa Panginoon. Tayo po, sa iglesyang ng Diyos na ating kinabibilangan, hindi po natin itinuturo mga kapatid na ang 10%. Sapagkat maliwanag po sa New Testament, hindi naman po sinabi dito na ang ibigay natin ay 10%. Ang sinabi po ni Apostol Pablo, magbigay ayon sa kanyang pasya. Sabi po doon sa 1 Corinthians 16, ayon sa kanyang iginiginhawa. Ngayon, kung gusto mong magbigay ng 10%, aboy maganda. Di ba? Ang Diyos ay malulugod sa iyo. And even if you give more than 10%, if that is what is purpose in your heart at maluwag sa loob at hindi ka lamang napipilitan, na ayon po dito sa talata, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, ano po ang sabi? Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan po. God loves a cheerful giver. At magagawa ng Diyos na pagpasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Minsan nakakalimutan po natin yan mga kapatid. Maging ako, sa aking sarili, amin ko po, minsan nakakalimutan ko yun. Kumbaga parang na-underestimate natin ang Diyos. Na kayang-kaya niya tayong pasaganahin, bigyan ng blessing, ng higit pa sa ating pangangailangan. Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yung mga magaling magbigay, yung mga maluwag sa kanila yung pagbibigay, they are a cheerful giver. Ano po ang sabi? They will be blessed by God. Para ano? Para patuloy silang maging blessing. Tulad ng nasusulat, sabi po sa verse 9, siyang masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Kung gusto po natin yung ating kabutihan ay magpatuloy sa walang hanggan, no? We should improve on this command of giving. Sabi po sa English,
As it is written, He hath dispensed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remains forever. Kung gusto po natin yung ating righteousness, yung ating kabutihan ay makita ng Panginoon at magpatuloy sa walang hanggan. At dito atin pong pasaganain yung atin pong pagbibigay, mga kapatid. So, I've already spoken for more than 30 minutes. I-wrap up na po natin, mga kapatid, yung ating lesson. So, ang atin pong napag-aralan sa umagang ito ay tungkol po sa utos ng pagbibigay. Ito po ay utos sa bawat individual. Ito po ay ating gawain para po masuportahan yung mga gawain ng iglesia. This is a periodic event na na ating ginagawa every first day of the week, every Sunday. Ito po ay personal. Ang bawat isa po sa atin ay magbukod at magsimpan, in keeping with the commandment of the Lord, para tayo po ay may maibibigay sa pananalapi ng iglesia. At ito po ay proportionate ayon po sa kung paano tayo pinaginhawa o blessed ng Panginoon. So, sana po, mga kapatid, ay isipin po natin at we have to analyze ourselves and think about how we give. And kung nakita po natin na tayo ay nagkulang, tayo po ay may mga pagkakamali sa pagbibigay, ay sana po ay ating i-correct upang hindi po natin masalangsang itong utos na ito ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.